pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro, ako si Tia Aquilizan de Leon. At ako si Randy Digma. Ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikad nating balita. Alternatibong kabuhayan, kaloob ng administrasyong umali sa mga minero. Kauna-unahang Maritime Forum sa lalawigan isinagawa. 45 araw palugit ng Coast Guard sa paghango ng tumagilid na MV Baleno. 12.5 million irigasyon sa Nauhan, pinasinayaan. Sikad, magkakaloob ng karagdagang kabuhayan sa 4-piece beneficiaries. Governor Umali, kinapanayam ng GMA-PTV4 hinggil sa transparency at accountability. Sa detalye ng ating mga balita, may kasabihang ang pagtaak sa tuwid na landas ay parang pagpasok sa butas ng karayom. Bagamat mahirap sa una, pinakamainam na magsimula ng tama upang maging matagal, ligtas at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng biyaya. Ito ang naging panuntunan ni Gobernador Alfonso V. Umali nang patigilin niya ang mga minero ng ginto na matagal nang sinabihan na dapat nang tumigil at maghanap ng ibang mapagkakakitaan ang mga ito. Narito ang report. Sa pamamagitan ng Strategic Intervention Community-Focused Action Towards Development o SICAD, na ang pangunahing layunin ay ang pagkalinga, pagtugon at pag-unawa, binigyan ng alternatibong pagkakakitaan ng pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang mahigit 500 minero mula sa mga barangay ng Dulangan at Tabinay sa bayan ng Puerto Galera matapos patigilin ng punong lalawigan ang mga ito sa pagmimina ng ginto. Ang SICAD na personal na inisyatiba ng punong lalawigan ay ang nangunguna ngayong estratehiya ng pamahalaang panlalawigan kontra kahirapan. Kabilang sa mga kabuhayang ipinagkaloob sa mga minero na ang karamihan ay mga katutubong mangyan ay soap making, handicraft weaving, paggawa ng mga dishwashing at fabric conditioner, pagtatanim ng mga bungang kahoy tulad ng lansones, rambutan at ipapapunong kahoy na ang bunga ay maaaring mapakinabangan. This project is funded in part by what we call the Canada Fund at the Embassy, which supports small projects, basically small projects but with big impact at the grassroots level that are addressing technical, economic, educational and social development. And the Embassy has been doing that since 1972 in the Philippines. We've had other projects in Mindoro, but we're very proud of this one. Puerto Galera and the province of Oriental Mindoro retains much of its social, natural, and cultural heritage and character, which you should be proud of. Your province has opportunities to preserve its resources and its people, and I'm especially delighted that the Government of Canada has been part of this collective action with some of the social institutions in the province and your leaders here that are present at the table. I take this opportunity to join all of you to promote ecotourism. That is community-based, so this is your project, and I think that it's been mentioned in the different speeches as well, and this is very important. And collective in action with the private and public sector. Before I conclude, I once again would like to extend my gratitude for your warm welcome and the appreciation to the Strategic Intervention on Community-Focused Action Towards Development, SICAD. And the Philippines Provincial Government of Oriental Mindoro for organizing this visit. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Dagdag pa rito, katuwang ang Canada Fund for Local Initiatives na kinatawan ni Ginoong Benoit Gerrois, Second Secretary to the Ambassador of Canada, maglalagay at ngayon ay sinisimula na ang konstruksyon ng 633 metrong mangrove walkway sa Sitio Sigayan, Barangay Tabinay sa bayan ng Puerto Galera. Dito, maaaring kumita ang mga dating minero sa pamamagitan ng pagiging tourist guide at sa entrance fee na sisingilin sa mga turistang nais mamasyal sa kahabaan nito. Sa pananalita ni Governor Umali, sinabi niyang bagamat mahirap gawin ang patigilin ang mga minero sa kanasanayang hanap buhay ng mga ito,
Ang pagmimina, sinabi ni Governor Umali na kinakailangan niyang gawin ito upang makapagsimula sila ng tama at ligtas na pamumuhay, hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi maging ng susunod pang henerasyon. Sabi ko, alam niyo, ang gusto natin sustainable, ang gusto natin dire-diretso. Ayaw natin ng panandalian lang, maligaya tayo ngayon. Paano naman yung sa banda-banda ron? Paano naman yung mga anak natin, yung mga apo natin? Huwag nating antayin yung nangyari ngayon doon sa Compostela Valley na kung saan libo-libo ang namatay. Huwag na po nating antayin yun. Darating po yan kung hindi ho natin titigilan yung small-scale mining na yan. Kaya nga, ang ginawa namin, dinala namin dito ang SICAD. Ito ho, meron tayong mga programa. Nandito, tinutulungan natin. Livelihood po ang kailangan natin. Nandito ang mga mangyan. Napakaganda ng mga ginagawa nila. Trainain natin. Nandito mga gumagawa ng mga sabon na kailangan nyo rito sa Puerto Galera. Papatulungan pa natin yan sa DTI at saka sa DOST. Nang sa ganon, matiyak natin yung mga packaging nila ay maging maayos. Nang sa ganon, maibenta natin dito sa ating mga resort owners dito sa Puerto Galera. At hindi lang yun. Itong proyekto ng mangrove, pasalamat tayo. Pasalamat tayo sa Canadian Embassy, kay Mr. Benoit, at saka kay Francis, na kung saan. Ito, initially, sila ang nagpondo. Sila yung nagpondo nito at tayo naman, ngayon. Sabi ko sa kanila, sa amin, okay yan, naumpisahan natin. Kaya nga kami ni Mayor ay tuwan-tuwa. Siniguro ni Mayor na siguraduhin mo lang, Gob, na meron tayo, uumpisahan na natin ito. Sabi ko, ang ginawa ko, dinala ko yung SICAD dito at nandito yung team. Nandito si Mundik, nandito si Olive, nandiyan si Lai at saka si Lynn para alalayan kayo at para matingnan natin, makita natin ano talaga yung nangyayari. Imo-monitor namin to, i-evaluate namin, titingnan natin anong mangyayari para masustain natin itong programa na ito. Hiling naman ni Puerto Galera Mayor Hubert Dolor na magtutuloy-tuloy o magtuloy-tuloy ang programa ng SICAD hanggang sa makabawi ang mga minero. Sapagkat kami, Gob, sir, you tried to visit our place and that you also allotted to give some funds in order for our people to have alternative solutions to these pressing problems that we have right now. It's indeed really our problem because as you can see, sir, how many individuals we have right now, and if these individuals have all families, and all families being composed of 3 or 5 members each family, and that's how many people will be affected once we stop totally this mining industry. But you're coming in here, the governor's coming in here, it's a welcome idea for all of us because we will have now an alternative things to do aside from what they have used to do in mining. So that's why we are very grateful for in behalf of all these people. We are indeed very grateful for your support and for your help. And of course, for the intervention being given also by the provincial government through the leadership of our governor. Mga kasama, mga kaibigan, huwag po natin sayangin ang mga ganitong pagkakataon. Alam naman po natin na talagang ito po ay kailangan magkaroon po ng pagtuldok o pagtigil, pero kinakailangan po, sabi ko nga po sa ating mahal na gobernador, sabi ko nga po sa mga membro ng mga taga-SICAD, ay siguraduhin ninyo na ito ay magiging sustainable para sa ating mga mamamayan. Huwag po kayo mag-alala, andyan po ang ating mahal na gobernador. Ako po naririto para din po tutukan ito. Sapagkat sabi ko nga po, kung tayo sa umpisa lamang, tapos hindi natin ito magiging tuloy-tuloy, ay babalik at babalik sa ganitong hanap buhay ang ating mga mamamayan. Karagdagan pang ayuda ang itinugon naman ng mga benepisyaryo. Anila, kinakailangan nila ito bilang pagsustina para sa pang-araw-araw nilang pagkain habang hinihintay nila na kumita ang kabuhayang ipinagkaloob ng pamahalaan sa kanila. At sana po, yung pagpapatigil po ng mina sa atin, hindi po sa atin masakit dahil po meron po naman programa silang ibinibigay. Kaya magpasalamat lang tayo kung ano yung mga programang
inilalahad nila sa ating barangay. Salamat po, sir, sa gobernador. Salamat po sa lahat ng ginagawa niyo dito sa aming barangay. Muli po, yung construction ng display booth, kung pwede na para sa Mangyan Crafts, inihiligan yung provincial government, 150,000. Ito po, approved na ito. Huwag na kayo mag-alala rito. Humihingi ng financial assistance para sa karagdagang pondo para sa soap making project na 100,000. Approved na rin ito ngayon pa lang. Yung intercropping doon sa mga lowland and upland areas, yung mga pananim, rambutan, lansones, durian, kakao, jackfruit, nandito ho yung ano. Ito po, dala na po namin. May maitatanim na kayo. At ito po, inyo ito para paglaki nito, pag namunga, sa inyo po lahat ang bunga nito, pwede nyo i-negosyo at paramihin pa. So, hindi po bulahan itong ginawa natin sa inyo. Ito ho, tinutotoo natin. At yung hinihingi po na PGOM counterpart para ro sa mangrove walkway. Ito ay magiging tourism area ito pag nandyan na yung walkway. Humihingi ho na 1 milyon. Approve na rin ito ngayon pa lang. So ito ho lahat ng ito. Ibig ko sabihin, ito ho ay napakaganda. Bakit namin ginagawa ito sa inyo? Alam nyo, hindi nyo po na itatanong. Nung ako ho ay PA, lagi ko pong tinatanong, ano ba yung mga proyekto? Ang dami-dami natin proyekto coming from the national government, sa provincial government, sa municipal government. Unfortunately, wala hong nangyayari. Hindi ho nararamdaman ng mga mamamayan natin. Makakapagbigay tayo ng health programs. Unfortunately, wala namang livelihood na kasama. Magbibigay tayo ng education. Unfortunately, wala namang health programs na kasama. Matalino ka nga, sakitin ka naman, saan ka pupulutin? Di ba? May livelihood ka nga, nagkasakit ka, wala lahat. Yung livelihood mo naubos, napunta sa pagkakasakit. So ngayon, ang ginawa po namin, itinotodo namin sa inyo. Lahat po ito, napakaswerte nyo kasi dahil doon sa kagustuhan natin matigil yung pagmimina rito, ang ginawa po natin, ginawa na namin secret area ito. At pag sinabing secret area, ito po ay pinilot namin sa inyo. Itotodo na po namin ang bigay. Kung anong pwedeng ibigay sa inyo, bibigay na lahat. Pero ang gusto namin, may kapalit. Hindi naman po pwedeng nag-aalaga tayo ng environment. Nag-aano tayo tapos sinisira naman natin yung environment. Para sa atin ito, sa pamilya rin ho natin ito. Ang dami ho natin identified na secret area ngayon. Nag-pilot na po kami. Pero hindi ho matatapos dito. Ang dami ho, nandito, kaya nandito yung mga sikat, nandito yung mga iba't ibang programa namin. Lahat ngayon, convergence na po ito. Lahat ng programa, titignan ng sikat kung ano nangyayari. At hindi lang ganun. Maglalagay tayo bawat barangay ng sikat map. Yung sikat map na ito, nakalagay dito. Ilan ba ang ating ilan ba ang populasyon? Ilan ba ang lalaki? Ilan ba ang babae? Ilan ang bata? Tapos nakalagay lahat doon. Ilan ba may PhilHealth? Ilan ang wala? Ilan ang 4-piece? Ilan ang wala? Ilan ang may toilet? Ilan ang wala? Nasa ganon. Kasi kami, bigay kami ng bigay. Sa totoo lang, bigay kami ng mga jetmatic, bigay kami ng mga tubo. Unfortunately, pagkatapos ng eleksyon, bumabalik sa hardware yung mga tubo at saka yung mga Sa totoo lang. Sa dami nang naibigay na, dapat baha-baha na tayo rin sa Mindoro. Pero wala. Kaya ngayon, hindi na po pwede yun. Maglalagay tayo ng sikat map. Nababawasan na ngayon. Ilan ang walang toilet dyan, ilan ang walang water system dyan, walang patubig, ibabawas na po natin yun. I-update po natin yung sikat map na yun na nakalagay doon para kita natin. Ilan ang nabawas natin. Ilan ang walang 4-piece na kailangan may 4-piece. Ilan ang may PhilHealth na kailangan na walang PhilHealth na kailangan may PhilHealth. So dito po, napakadali. Ito ang gusto natin mangyari. Kaya nandito nakatutok sa inyo sikat. Pero kami hindi naman namin kayang lahat ito na kami laang. Kailangan kasama namin kayo lahat. Kailangan tayong lahat nagmamonitor. At unahin natin,
yung talagang poorest of the poor. Hindi naman yung mayayaman, sila pa nangunguna sa poor. Sila pa nangunguna sa PhilHealth. Sila pa nangunguna rin sa... So, gawin natin honest to goodness na trabaho ito. Meron mo tayong 3 taon pa para gawin ito habang nandiyan si Pangulong Pinoy. Kung napapansin nyo, lahat ng proyekto nasa atin ngayon. Hindi dati kasama tayo sa 4Ps na ipasama natin. Yung PhilHealth natin, dapat 100% na full coverage. Pero sa ngayon, ang dami pa rin ng kulang. Kasi nga, yung mga iba nakakasingit. Kahit hindi naman kailangan, kahit naman may pera, kung isa nasa abroad pa ang pamilya, walang ko kasama pa rin doon sa mga ganong ano. So, unahin natin yung karapat-dapat na makatanggap. Matatanda ang may 19 ng minero ang nakasuhan at nakulong sa bayang ito dahil sa pagpapatuloy sa pagmimina sa kabila ng ipinatitigil na ito at isa itong paglabag sa Executive Order 79 na ini-issue ng administrasyon ng Pangulong Aquino. Naglalaman ang Executive Order 79 ng pagre-rebisa ng mga minahan at pagpapatigil dito kung makaapekto ito sa kaligtasan ng pamayanan.